Oras na malaman ni Rafael na anak niya talaga si Moises. Ipagpapalit na niya talaga si Justin. Sino kay Moises? Pumalakpak si Jaime nang pumasok siya sa interrogation room kung saan dinala si Eleazar na sinabihan pa niyang hanga siya sa sobrang tiwala niya sa sarili niya na pinapabilib niya ito at ibang-iba na siya. Dahan-dahang tumayo si Eleazar sabay sinuntok niya ito sa panga kaya agad-agad inawat ng mga pulis. Napahawak naman si Jaime sa panga niya at sinabihan niya si Eleazar na mas malukas na ang loob niya na dahil kakampi na niya ang Pangulo, na palabang sinabi ni Eleazar na siya ang presidente, kaya tumawa si Jaime at sinabihan niyang wag na silang maglokohan dahil alam niya kung sinong tinutukoy niya, na si Rafael ang tumulong kay Moises at maging sa kanya. Pinamukha naman ni Eleazar na hindi siya nakikipaglokohan sa kanya at hindi niya kailangan ng tulong mula sa kahit kanino dahil ang tumulong sa kanya ay ang katotohanan na nanggaling mismo sa bibig ni Jaime na siya mismo ang umamin na siya ang sumaksak sa kanya. Agad namang sinabi ni Jaime na hindi niya pwedeng gamitin yung recording sa korte, na agad namang sinabi ni Eleazar na alam niya ang bagay na yun, pero ang sinasabi niya ay yung opinyon ng masa na nasa utak na nila yung mga sinabi niya at hanggang sa kanununuhan nila ay hindi na nila makakalimutan. Hinamon naman siya ng kuya niya na talagang gusto na naman niyang makipaglaro sa kanya, na kailangang malaman niya na hindi lang siya ang kingmaker, pero agad sinumbat ni Eleazar na hindi siya nakikipaglaro sa kanya, na kahit kailan ay hindi siya nakipaglaro. Sabay tinanong niya kung sino nakikipaglaro sa kanya, na baka sila General Arevalo ang kalaro niya at hindi siya, at wala siyang pakialam na kahit game destroyer siya. Kaya sinaad ni Jaime na siya din ang truth maker, pero tinawanan lang siya ni Eleazar. Palabang sinabi ni Jaime na siya din ang magdidikta kung sino ang mananatili sa posisyon. Pag-uwi naman ni Justine ay naalala niya yung sinabi ng daddy niya na may mga wrong choices siya, pero na-realize niya na kaya siyang bigyan ng magandang buhay na gusto niya, na hindi niya kailangang gumawa ng wrong choices, na walang ibang masasaktan at walang ibang mapapahamak, na sinabihan niya noon ang daddy niya na isa lang ang sigurado niya, ang hindi siya magiging katulad ni Moises, na tinalikuran niya ang GSX, na yun ang mali niyang ginawa. Sakto namang tinawagan siya ni Felicia upang kumustahin siya dahil sa mga nangyayari na nilaglag ni Eleazar si Jaime, na agad namang sinabi ng binata na hindi siya okay, kaya sinabihan ni Felicia na baka gusto niyang samahan siya nito, pero sinaad ni Justine na kailangan muna niyang ayusin ang isang bagay, kaya sinabihan siya ng dalaga na anuman ang mangyari ay mahal na mahal niya ito. Sinabihan naman ni Jaime si Eleazar na sa kanya bilang powerful na tao ay kaya niyang i-manipulate ang katotohanan, na agad namang sinabi ni Eleazar na ang katotohanan niya ay hindi na mananalo, na hinamon naman siya ng kuya niya na tignan na lang nila, sabay pinaalalahanan niyang huwag siyang masyadong umasa. Sabay sinabihan niya si General Arevalo na i-detain nila si Eleazar at sila na ang bahala sa kanya. Bago lumabas si Jaime ay hinaplos pa niya yung panga niyang sinuntok ni Eleazar, sabay sinabi niyang okay ang ginawa niya, na agad namang sinabihan ni Eleazar na wala nang susunod dahil babagsak na siya. Habang sa pag-uusap naman nila Jaime at Mercedes, nasasabihin ni Jaime na kailangang hindi malaman ni Rafael ang buong katotohanan na anak niya si Moises, ay sakto namang darating si Justine, kaya maririnig niya ito at malalaman na niyang magkapatid silang buo ni Moises dahil anak ni Rafael si Moises sa kanyang babaeng pinakamamahal na si Christine, na mismong pinatay ni Mercedes. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.